Hindi ako nag-agree doon sa work-life balance na perspective or idea. Maliwanag ko. Bakit? Lakad again. Pulsang bahanap mo? Hindi, mali. Kulsambahan. Yeah! Galing mo ah. Wholesome ba hanap mo? Hi sa inyo mga ka-wholesome. Joey here again. Dahil maaraw na. And maglalakad tayo. And of course, meron din tayong pag-uusapan. So actually, yung best friend ko nasa Manila. Nagtanong ako sa kanya, pre, baka meron kang topic suggestion dyan or tanong na tingin mo yung topic na mabibigyan ko ng justice naman. Tapos sabi niya, parang actually wala naman. Pero ito, parang nung nagkakilala kasi kami, parang advocate ako nung work-life balance nun. Pero ngayon, iba na. And pre, ito yung sagot ko dun. Pero bago yun, shoutout ko muna si Kuya Ray. And kamusta ka na, Kuis? Thank you sa pag-support sa panonood ng videos ko. And yung asong inaabangan namin, no? Tumatakbo. Whee! Yes, sir! Ito, ini-imagine ko na lang nakausap ko yung pare ko, yung best friend ko, no? So, kunwari kayo yun. So, sinimulan ko to, pre. Matagal na ako parang against doon. Hindi naman against, pero hindi ako nag-agree doon kasi masayang bang meron talagang balance yun. Tapos yung unang word pa lang is work. So parang suspicious na ako. Tapos ang ginawa ko, bang bagong maibibigay ko na wisdom or siguro idea or value sa mga manonood nito. So ayun, nag-isip-isip ako tapos nag-search din ako. And lalong napatunayan nga yung parang pag-kontra ko doon kasi nung nagtatrabaho ako kahit na nag-work ako, nung sinasabi ko yun sa'yo, being truthful lang and being honest, wala naman talagang balance eh. Ngayon, pagka-search ko, sino ba yung una nag-coin ng term na yun? Hindi naman si Robert Owen, hindi siya. Kasi noong 1817, basta sabi doon ng AI, sinamarize lang is, siya yung parang nagpasimula na 8 hours yung work, 8 hours yung recreation, siguro bonding sa family, tapos 8 hours din yung rest. So doon galing 1817 kasi parang industrial revolution noon. Grabe yung mga capitalist, grabe yung work, yung mga factories, no? So yun yung pinropose niya. Tapos, to my surprise, noong 1970s or 1980s, which is parang second wave na ata siya, if I'm not mistaken, sa feminist movement, yung women's liberation, no? Sa UK daw, is doon na merong plaka doon nakalagay ng work-life balance. So, yung mga babae noon, almost accepted na ng society na nag-work sila, ganito, ganyan. Pero may mga issues pa rin, such as nag-request sila ng paternity leave, lalo na sa mga hirap na babae na mag-work, no? May mga anak, ganito, ganyan, so on and so forth. Pero, ang tingin ko kasi doon sa pagpunta ng mga babae sa workforce, walang problema doon. Pero yung hidden kasi na agenda ng mga higher ups, no? Hindi nga alam kung sino-sino sila, or maybe kilala nyo, maybe kilala ko din. We don't know. Pero yun. And that is, para both yung men and women nag-work. Tapos, ang may iwan sa education is of course, yung state. Para, in a way, ma-brainwash din yung mga bata. Tapos, ang nag-aalaga na is yung state para magka-develop din ng nationalism. Yan. So and so forth, hindi talaga ako, kaya nagigits ko na rin yung mga magulang, kahit dati pa, even sa church, may mga magulang kaming nakilala na homeschooling. So yun yung background ko. Kaya nung nabanggit yung women's liberation, parang sabi ko, kinda suspicious. And even now, ginagamit siya. Iba naman yung term na ginagamit ngayon, yun, same term pa rin, pero ibang context na. Sa atin naman, imagine mo, paano magkakaroon ng balance yun? Monday to Friday, 8 to 5, or kahit 9 to 5. Sa ibang bansa, mas marami na yung time mo na wala sa bahay, wala sa family, wala para sa sarili mo, kaysa dun sa time na nasa bahay ka or para magkaroon ng recreation. Heck, yung transportation pa nga lang sa Manila eh. And even dito sa province, yung transportation pa lang, masabi ba na dapat, pasok naman yun na sa work-life balance kasi yung transportation pa lang, kunwari, sa mga nagmamotor dito sa probinsya, time mo yun sa sarili mo. Time mo yun para mag-contemplate. Ganun ba yun? Hindi eh. Time mo yun para mag-enjoy sa buhay? Hindi. Now, I'm not here to give any solutions or anything sa politics or so on and so forth. Pero, I'm here to make you think. The problem is, sa work-life balance, ba't kailangan i-balance kung balansado naman talaga? Yun yung question eh. Ba't kailangan i-balance? If okay naman. So, ibig sabihin, yung system, hindi talaga siya okay. Ito pa nga lang sa Pilipinas eh, yung wealth, no? Yung yung opportunities, yung wealth, yung ganyan, lahat ba yun may balance? Siguro, kina-counterbalance lang ng bawat isa, no? Yung system. Now, whether you agree with this perspective or point of view or not, we have to acknowledge na iba-iba yung priorities natin depende sa phases ng life natin. Even dati mag-agree talaga ako sa work-life balance
ganto ganyan. And okay lang sa akin yun nung single pa ako. Na ganun yung life ko, yung cycle ng life ko, no? Yung season na yun. Pero ngayon na may family na ako, iba na rin. And if iba naman yung taong nandito, iba din nila kung paano i-define kung paano yung work-life balance sa kanila. Pero mostly, kapag tanong mo yung mga single, no? Kasi pag nag-search ka ng work-life balance, may mga makikita ka dyan na takes na unahin mo yung career mo, no? Siguro yung ibang onti lang yung older generation na mag-agree doon. Siguro sabihin, oh tama yan, ganito pag bata ka pa. Tapos yung iba naman is mga ka-generation ko or maybe younger, no? Or maybe in between na generation, mag-agree sila doon. Pero yung iba naman din, ang sabihin dyan is, how about family? Yung iba supportive, lalo na sa mga workplaces ngayon, yung mga matanda, mga supportive yan kasi nag-a-adapt yan, nag-a-adjust yan eh. Pero pagka ikaw nagkaroon ka na ng jowa, itatanong yan. Mabilis na magtatanong yan, kailan kasal? Kailan ano? Kailan kaya gawa ng baby, mga ganun, no? Kasi nga, nakita nila, at ako, nakikita ko na rin, yung life, no? Yung life na, hello po! Yung life na meron kang binubuo. Meron kayong binubuo na iba na bigger than yourself. And masasabi ko ba na worth it kahit na madaming sacrifices? Oo, sobra. Sobrang worth it. Pero nasabi ko yun kasi nandito na ako sa phase na to. So, kung ikaw wala ka sa phase na to, hindi mo makikita yun, hindi mo mararamdaman yun, no? Imagine mo na lang yung ibang mga tao na, halimbawa, dahil sa pangit at hirap ng buhay dito sa Philippines, sa bansa natin, paano kung nag-abroad tapos para magkaroon ng mas magandang buhay yung anak, yung pamilya. Paano mo masabi na mag-work-life balance ka dyan habang nasa abroad? Siguro ngayon ang main context kasi ng pag sinabing work-life balance is magtira ka naman ng para sa sarili mo. Magtira ka ng ng enjoyment para sa iyo, no? Hindi lang puro trabaho. And I get that. Gets naman yun. Pero yun na nga, yung context kasi ng work ngayon is kakaiba. And depende yan sa season na kung nasaan ka. Kung nasa season ka ng pagbuo, kagaya nito, kung nasa season ka ng pagbuo, yun ang gagawin mo. Yung iba naman, ang priority nila is meron silang target age by age of 30 or 40. Parang they should already make or made their money work for them. So, para sa kanila, ganun yung work-life balance na from 20 to 30, mag-work ako, grind tayo, hustle tayo, and then after that, yun na, doon na tayo babawi. Pwede naman ganun din. Pero masasabi mo, nandun ba yung balance eh? That's why hindi, again, all of these points are leading doon na iba't iba man tayo ng priorities, iba't iba man tayo ng definition ng work-life balance, hindi pa rin ako maniniwala na may balance doon. Kasi napaka-absurd talaga na kailangan mo pang lumayo dito sa bansa kung saan ka pinanganak para lang mas maganda yung maibigay mo. Lalo na sa mga kababayan natin na hindi nakapagtapos. Or maybe kahit nakapagtapos, pero hindi yung opportunities hindi equal, hindi maganda. Yung mga binibigay na opportunities, it's so unfair. So hindi siya balance. The scale is not giving. So paano pa yung work tsaka life? And again, nauna kasi yung word na work eh. Nagigets ko na yung pagbabalanse kasi parang nagbabike ka. Ako hindi ako marunong magbike. Pero nagigets ko siya na parang sa sa pag-stay at home, no, at pag-aayos ng bahay. Kapag ka nakikita mo na kulang na kayo sa gulay, mamalengke ka. Kung ano yung parang nagli-lean forward doon sa isang scale, babalansehin mo. So, each and every season, mag-iiba yung priority ng tao eh. And therefore, yung work-life balance, iba na din. Pero, iba din siya kapag ka mas higher na yung para sa'yo, yung purpose na ginagawa mo, kung para saan mo ginagawa yung isang bagay. Imagine, pagod ka buong week, tapos dito, no, merong parang piyesta o may family gathering kayo. Wow, dyan magluluto, tas merong palaro, tas magkakantahan kayo, magkukulitan, di ba? Napakaganda. O yan, badminton. Maybe magandang i-treat natin yung work-life balance as a reminder, an idea.
pero hindi siya yung ideal life. No? An idea, pero hindi ideal life. Kasi again, wala talagang balance. No? Yung chaos, tsaka yung order, palagi yung merong nagwawagi dyan. Parang siguro kina-counterbalance lang nila yung bawat. Siguro yun din yung pinaka-point nitong video na to sa paggawa ko nito, pre. Kasi yung daming nape-pressure ng mga kabataan ngayon. Kapag ka iniisip mo kasi at kinukumpara mo yung sarili mo na, ay, buti pa siya. Meron ganito yung ano niya, meron silang family vacation, meron siyang ganito, ganyan. Yung post niya. May pressure ka niyan eh. Pero i-treat natin siya yung work-life balance na season. No? There's a time for everything, there's a season for everything. Kaya ngayong araw na to, sa isang araw, pag sinabing, even nga si nature eh, si Mother Nature, hindi naman 100% lahat ng season ng isang araw eh. Ngayon, hindi na umulan, maaraw, kahapon umuulan. Imagine mo if sa isang araw, no, o kapag ka alas 12 na, uulan na yan. Araw-araw, ganun. Para masabing nature is balanced. Even nature, hindi nga siya balanced eh. 'Di ba nagre-react lang din siya sa kung anong meron sa mga external factors. 'Di ba yung panahon, yung ganyan. Pero tayo, meron tayong capability. No? Kapag ka nakikita mo yung mundo mo, mas mataas na yung pinanghuhugutan mo. Hindi ka na mabilis ma-pressure sa mga vacation pictures, sa mga kung ano-anong pinagagawa ng iba't ibang tao. Hindi ka na nape-pressure dun. Hindi ka na napapaisip ng, ano ba yan, ganito na yung edad ko, tapos ganito pa rin buhay ko. Hindi. Humugot tayo ng mas malalim dun sa kaysa sa atin. No? Let's go beyond ourselves. Let's stop thinking na yung sarili natin na dapat balansado yung buhay ko. Dapat pag Friday meron akong party, that meron akong laging nabibili for myself. Pero ang tanong, in 10 years, what are you actually building? I hope na itong video na it reaches you. And it also teaches you to look deeper within. Doon sa work-life balance. Ano ba yung kailangan mong balansehin? Ano ba yung kailangan mong ayusin ngayon? Ano ba yung tinatarget mo? Kung ano yung tinatarget mo na buhay, don't let them say otherwise kung ano yung dapat. Kasi ikaw, at ang partner mo, or maybe ang family mo, nakakaalam. May deserve as a reminder lang din na you can always lay back. Relax. Mag-rest kasi let's take it as a reminder na kailangan mo mag-rest. Kailangan mo mag-enjoy din sa buhay. Kailangan mo rin paminsan-minsan i-reward yung sarili mo. Pero hindi ibig sabihin nun from paycheck to paycheck i-reward mo sarili mo. Hindi ibig sabihin nun kung may credit card ka, ikakaskas mo palagi. Kasi deserve mo to ngayong taon. Which in fact, hindi mo naman kailangan. Tapos okay na okay ka naman. Yung kinakain mo, okay naman din. Yung work-life balance din, parang ginagamit lang ng capitalism para pampalubag loob. Na don't feel bad about yourself. Here's how to handle it. Na kahit na kinakamuhian mo na yung pag-enslave namin sa'yo para kami lalo pang kumita. But you know, don't feel bad about yourself. Dapat binabalance mo lang yan. Wala ka kasing hobby. Wala ka kasing hobbies. Wala kang ibang ginagawa. Tapos syempre, yung reward yourself, 'di ba? Dapat bumibili ka na para sa sarili mo kahit di mo naman kailangan. Syempre, para more sales. You have a life and your work is not life, your life itself. Your work is just a means for a better life. Kaya umabsent ka. Kung absent ka, kailangan mong attendan yung recital ng anak mo, napupuntahan kayo. Gawin mo. Reminder lang din siya ng work-life balance. Na yun yung gawin mo. Yun yung i-priority mo. Pag may pamilya ka na, yun ang unahin mo. Diyang work, nandyan lang yan. And anytime, pwedeng mawala din yan. In all of that being said, I'm Joey, Joel Maglipon, always leaving you with this. Always remember that you are loved, you are blessed, and that you will be a blessing. In Jesus' name. Amen. Comment down below kung ano yung mga topics pa na gusto nyong pag-usapan. Anything under the sun, let's make it wholesome. Hey, stay wholesome. God bless you. Bye.